Isang nakakakilabot na pangamba ang biglang bumalot sa lalawigan ng Agusan del Sur nang matuklasan ang mga putol na bahagi ng katawan ng tao na palutang-lutang sa madilim na tubig ng Ilog Agusan sa pagbubukang liwayway. Ang unang ulat ay nagmula sa isang mangingisda, si Mang Kiko, na naghihinala sa isang malaking itim na plastic bag na sumabit sa gilid ng pampang, kasabay ng isang masangsang na amoy na tila dumidikit sa hamog ng umaga. Ang natuklasang ito ay agad na nagbunsod ng isang masusing imbestigasyon mula sa Philippine National Police, VE, lalo na't isang katulad na kaso ang yumanig sa kalapit na rehiyon ilang buwan na ang nakalilipas. Mabilis na kumilos ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, at ang forensic team patungo sa lokasyon. Mula sa paunang pagsusuri, ang mga piraso ng katawan ay kulang ng ilang mahahalagang bahagi na malinaw na sinadyang kunin ng salarin. Nakuha ng mga pulis ang mga ebidensya tulad ng isang maliit na surgical scalpel at isang peres ng latex gloves na natagpuan hindi kalayuan sa lugar kung saan inanod ang plastic bag. Pagsapit ng tanghali, hindi bababa sa 3 piraso ng katawan ang matagumpay na nakolekta para sa otopsya at matching. Ang mga residente na naninirahan malapit sa pampang ng ilog ay umaming nababagabag pa rin matapos masaksihan ang makapanindig balahibong proseso ng pagkuha sa mga labi na isinagawa sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Nagsimulang magbigay ng bagong liwanag ang mga pahayag mula sa ilang saksi. Isang tricycle driver ang nagsabing nakakita siya ng isang puting TE-300 van na walang plaka na mabilis na dumaan patungo sa direksyon ng ilog noong gabi bago ang pagkakatuklas. Kasalukuyan ding sinusuri ng mga pulis ang mga kuha mula sa TC's camera sa pangunahing kalsada na halos 500 metro ang layo mula sa crime scene. Ang hinala na ang kasong ito ay may kaugnayan sa isang sindikato ng human organ trafficking ay lalong lumakas matapos matuklasan ng forensic team ang mga indikasyon ng isang malinis at propesyonal na pag-opera sa ilang bahagi ng katawan ng biktima. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng malawakang takot sa komunidad na nagsimulang mangamba sa posibleng pagkakaroon ng isang mapanganib na network ng kriminal na nag-ooperate sa kanilang lugar. Bumuo ang AEC ng isang Special Investigation Task Group at pinalawak ang kanilang paghahanap sa kahabaan ng ilog para sa posibleng iba pang bahagi ng katawan o karagdagang mga pahiwatig na maaaring magturo sa pagkakakilanlan ng biktima at sa mga salarin. Nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling kalmado, ngunit mapagmatsyag, at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang barangay. Habang dumarami ang mga bagong development, lalo ring tumitindi ang panawagan ng publiko na agarang malutas ang kaso para sa kapayapaan ng lahat. Ang mga police diver ay walang pagod na sinisiyasat ang Ilog Agusan na umaabot na sa ilang kilometro mula sa pinangyarihan ng krimen. Ang pagsisikap na ito ay nagbunga ng isang mas nakakagulat na tuklas. Isang malaking itim na duffel bag ang nakuha mula sa ilalim ng ilog. Nang buksan ito, laman nito ang 2 pang karagdagang bahagi ng katawan na nagpapakita rin ng parehong malinis na hiwa ng operasyon. Sa loob ng bag, natagpuan din ang ilang piraso ng punit na label mula sa isang ospital, na nagpatibay sa hinala ng mga investigador na ang salarin ay may access sa mga kagamitang medikal o isang steril na pasilidad. Sa gitna ng tumitinding investigasyon, ni-raid ng mga pulis ang isang bahay na paupahan na pinaghihinala ang lugar kung saan pinagpira-piraso ng salarin ang biktima. Ang bahay, na matatagpuan halos 1 kilometro mula sa ilog, ay madilim at walang tao nang datnan ng mga otoridad. Gayunpaman, ang mga bakas na natuyong dugo sa sahig ng isang silid at ang mga marka ng surgical scalpel sa isang lumang mesa ay nagsilbing hindi maikakailang ebidensya. Ang mga kapitbahay ay nagkwento na minsan nilang nakita ang umuupa sa bahay na lumabas sa kalaliman ng gabi, may dalang malaking bagay na binalot sa kumot patungo sa isang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang buong lugar ng bahay ay kinordonan na ng police line. Kinumpirma ng AE Crime Laboratory na ang mga sugat sa katawan ng biktima ay tumutugma sa pattern ng pag-aalis ng mga vital organs tulad ng bato at atay. Ang balitang ito ay lalong naghasik ng takot sa publiko, lalo na't may ilang kaso ng mga nawawalang tao sa Agusan del Sur na naiulat sa nakalipas na 2 buwan na walang malinaw na kinahinatnan. Sinusuri na ng mga otoridad kung may kaugnayan ang mga ulat na ito sa kasuklam-suklam na pagkatuklas. Samantala, kinapanayam din ng mga pulis ang isang may-ari ng sari-sari store na umaming minsang naghinala sa isang lalaking madalas bumili ng medical gloves
rubbing alcohol, at itim na garbage bag sa hindi pangkaraniwang dami. Inilarawan niya ang mamimili bilang isang payat na lalaki, laging nakasuot ng baseball cap at face mask, at palaging cash magbayad. Nang walang maraming salita, sinimulan na ng pulisya ang pag-imbestiga sa mga medical supply store sa buong rehiyon upang matukoy ang anumang kahina-hinalang pattern ng pagbili. Ang tensyon sa komunidad ay lalong tumindi. Maraming magulang ang naging mas mahigpit sa pagbabantay sa kanilang mga anak, lalo na kapag lumalabas ng bahay sa gabi. Ang mga opisyal ng barangay at tanod ay inutusang paigtingin ang kanilang mga patrol. Sa social media, nag-viral ang mga panawagan para sa pag-iingat at ang mariing hiling na seryosohin ang investigasyon dahil sa pangambang sangkot dito ang isang malaki at organisadong sindikato. Pinalawak na ng task force ang kanilang investigasyon hanggang sa mga daungan dahil ang Mindanao ay isang mahalagang gateway para sa logistic patungo sa iba't ibang isla. Ang lahat ng posibilidad ay isinasaalang-alang, kabilang ang hinala na ang mga bahagi ng katawan ay ipinagbibili sa labas ng bansa. Inilihim ng pulisya ang ilang impormasyon upang hindi maantala ang proseso ng investigasyon at upang maiwasan na malaman ng salarin na siya ay tinutugis na. Pumasok sa isang mas komplikadong yugto ang investigasyon sa kaso ng mutilasyon sa Agusan. Matapos matuklasan ang bahay na paupahan at iba pang bahagi ng katawan, sinimulan ng mga pulis na pag-aralan ang modus operandi ng salarin. Malakas ang paniniwala na hindi nag-iisa ang gumawa ng krimen. Ipinahihiwatig ng mga bagong impormasyon ang isang network na kumikilos ng maayos at planado, gamit ang mga pamamaraang katulad ng sa internasyonal na kalakalan ng organo. Isa sa mga mahahalagang natuklasan ay mula sa paunang resulta ng otopsya. Natuklasan ng forensic team na walang anumang senyales ng paglaban o defense wounds sa katawan ng biktima. Nangangahulugan ito na malamang ay pinatulog o ginawang walang malay ang biktima bago ito pagpira-pirasuhin. Ang pino at ekspertong paraan ng pag-opera sa ilang bahagi ng katawan ay nagpapahiwatig ng pagkakasangkot ng isang individual na may propesyonal na kasanayang medikal. Ang tuklas na ito ay nagbunsod ng espekulasyon na ang salarin ay maaaring isang health worker o di kaya ay may malalim na karanasan sa larangan ng medisina. Samantala, nakatanggap ang mga investigador ng karagdagang ulat mula sa mga residente malapit sa ilog na nakarinig ng tunog ng sasakyang huminto sa hating gabi ilang araw bago matagpuan ang mga bahagi ng katawan. Inilahad ng isang saksi na nakita niya ang 2 taong nakasuot ng madilim na damit na nagbaba ng isang bagay na parang malaking sako patungo sa ilog. Nang sinubukan ng saksi na lumapit, mabilis na umalis ang sasakyan. Sinisikap ngayon ng mga pulis na matukoy ang sasakyan sa pamamagitan ng mga kuha ng TV sa ilang pangunahing kalsada. Isinagawa rin ang digital forensics. Matagumpay na nakuha ng mga otoridad ang data ng komunikasyon mula sa isang cellphone na natagpuan sa loob ng bahay na paupahan na pinaniniwala ang pag-aari ng biktima o ng salarin. Sa cellphone, may mga bakas ng usapan na tumutukoy sa mga kahina-hinalang transaksyon, kabilang ang ilang naka-encrypt na mensahe na tumutukoy sa pagbili ng mga organo ng tao sa black market. Nakipagtulungan ang mga investigador sa SCIFI Anti-Cybercrime Group upang masusing pag-aralan ang posibilidad ng mga transaksyong cross-border na nagaganap sa nakalipas na mga buwan. Sa kabilang banda, sinisiyasat din ng pulisya ang posibilidad na may higit sa isang biktima. Ang mga ulat tungkol sa 3 taong nawawala mula sa mga kalapit na lugar ay naging focus na ngayon ng mas malalim na pagsisiyasat. Ang mga pamilya ng mga nawawalang biktima ay hininga ng karagdagang impormasyon, lalo na tungkol sa mga huling aktibidad ng mga biktima at ang mga taong huli nilang nakasalamuha. Ang lahat ng datos ay patuloy na pinagsasama-sama sa isang malaking pattern na sumusubok na iugnay ang pagkakaroon ng isang kriminal na sindikato sa mga natagpuang bahagi ng katawan sa ilog. Nagdaos ng emergency meeting ang pamahalaang panlalawigan kasama ang pulisya, mga kinatawan ng ospital, at ang Social Welfare Department. Tinalakay nila ang pagpapahigpit ng seguridad sa mga pasilidad pangkalusugan at ang pamamahagi ng mga kagamitang medikal na madaling maabuso. Bukod pa rito, mahigpit na binabantayan ang mga exit point ng rehiyon, kabilang ang mga pantalan at terminal. Nakatanggap na rin ng abiso ang Bureau of Immigration sa Mindanao upang bantayan ang mga kahina-hinalang paggalaw ng mga dayuhan at lokal na may criminal record na may kaugnayan sa iligal na kalakalan.
Ang kapaligiran ng takot ay lalong kumapal sa mga komunidad na malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga labi. Umaasa sila na mahahanap agad ng mga pulis ang utak ng krimen para sa kapayapaan ng lahat. Ngunit habang parami ng parami ang mga katotohanang nabubunyag, ang anino ng organisadong krimen ay tila mas malaki at mas madilim kaysa sa inaasahan. Naghihintay ang publiko sa mga pinakabagong balita habang ang investigasyon ay patuloy na kumikilos sa ilalim ng presyon ng oras upang maiwasan ang posibleng pag-ulit ng katulad na insidente. Ang pagkatuklas ng mga bagong katotohanan ay lalo pang nagpalawak sa saklaw ng investigasyon. Matapos ang mas malalim na pagsisiyasat sa kasaysayan ng bahay na ginamit bilang lugar ng mutilasyon, nakakuha ng nakakagulat na impormasyon ang pulisya mula sa may-ari ng gusali. Ayon sa kanyang testimonya, ang bahay ay inupahan ng isang lalaki na may peking gihi na nagmula sa labas ng Mindanao, gamit ang isang pangalan na ngayon ay pinaghihinalaang palsipikado. Bihira lamang daw itong makita, laging dumarating sa kalaliman ng gabi at hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay. Ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang lokasyon ay isang pansamantalang safe house para sa isang planadong kriminal na gawain. Sa loob ng isa sa mga silid ng bahay, natagpuan din ng forensic team ang isang portable cooler box na karaniwang ginagamit para sa pag-iimbak ng mga organo. Ang kahon ay walang laman, ngunit may mga bakas ng dugo na maaari pa ring suriin. Hinala ng pulisya na ang mga organo ng biktima ay malamang na inilipat na at naipamahagi bago pa man itapon ang mga bahagi ng katawan. Ang iba pang mga natuklasan tulad ng dose-dose ng mga plastic ziploc bag, mga barcode na karaniwang ginagamit sa organ transport, at mga tira ng preservative fluid ay lalong nagpatunay na ang salarin ay may isang organisadong sistema ng distribusyon. Ang isang bagong lead ay nagtuturo sa isang lumang bodega malapit sa isang industrial zone. Ang impormasyong ito ay nakuha mula sa mas malalim na pagsusuri ng TIS na nagpakita ng isang puting T-300 van na huminto sa lugar na iyon bago tumuloy sa ilog. Ang bodega ay matagal nang hindi opisyal na ginagamit. Gayunpaman, inamin ng ilang residente na minsan silang nakakita ng mga hindi pamilyar na truck na pumapasok at lumalabas doon tuwing gabi. Ngayon, naghahanda ang pulisya ng isang espesyal na operasyon upang siyasatin ang lugar ng bodega sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa pangambang mayroong mas malaking imbakan ng organo sa loob. Sa gitna ng lumalawak na investigasyon, nakipag-ugnayan din ang AFI sa mga internasyonal na ahensya na tumutugon sa human at organ trafficking upang magbahagi ng datos. May pagkakatugma sa modus operandi ng isang sindikato sa ibang bansa na dati nang nag-operate sa Timog Silangang Asya. Ito ay nagbukas ng posibilidad na ang Agusan del Sur ay hindi lamang isang tapunan o transit point, kundi isa sa mga aktibong sentro ng operasyon ng isang pandaigdigang sindikato na maaaring magpaliwanag kung bakit ang salarin ay tila may akses sa mga propesyonal na kagamitan at mapagkukunan. Samantala, lalong lumalim ang takot sa komunidad. Hindi na pinapayagan ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumabas ng walang kasama. Ang mga aktibidad sa gabi sa ilang barangay ay mas maagang natatapos kaysa dati. Maraming residente ang nagsimulang magkabit ng sarili nilang mga GCS camera sa harap ng kanilang mga tahanan. Ang mga miyembro ng militar at pulisya ay ipinakalat upang magpatrolya sa gabi para magbigay ng kapanatagan. Bagamat ang kawalan ng katiyakan ay ramdam pa rin sa bawat sulok, ang malawakang pagbabalita sa pambansang media ay nagdulot ng mas matinding presyon sa mga otoridad. Nakatanggap ng maraming ulat ang pulisya mula sa mamamayan tungkol sa mga dayuhan o mga kahina-hinalang mukha na ilang beses na nakita sa mga mataong lugar. Ang lahat ng impormasyon ay kasalukuyang sinusuri upang matukoy kung alin ang may kaugnayan at alin ang bunga lamang ng takot ng mga tao. Ngunit para sa mga investigador, bawat pahiwatig, gaano man kaliit, ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng network ng krimen na ito. Habang dumarami ang mga katotohanang nabubunyag, lalo ring nagiging malinaw na hindi ito isang ordinaryong krimen. Ang pulisya ay nakikipagkarera ngayon laban sa oras upang mahanap ang utak ng krimen at tiyakin kung mayroon pang ibang biktima na hindi pa natatagpuan. Ang saklaw ng investigasyon ay patuloy na lumalawak, hinahabol ang madilim na anino na patuloy na kumikilos ng palihim sa likod ng mga aktibidad ng sindikato. Ang pinagsamang operasyon na isinagawa sa gabi sa industrial zone ng Agusan ay nagresulta sa isang mahalagang tuklas.
Sa wakas ay pinasok ng mga pulis ang lumang bodega na matagal ng sentro ng investigasyon. Sa loob ng madilim na gusali, natuklasan ng mga operatiba ang ilang industrial-grade freezers na umaandar pa. Nang buksan ang isa sa mga ito, bumungad ang maraming transparent na bag na naglalaman ng mga organo ng tao, na may mga code label na nakadikit. Marami sa mga ito ay nasa maayos pang kondisyon na hinihinalang handa ng ipadala sa mga mamimili. Sa isa pang sulok ng silid, natagpuan ng mga operatiba ang isang whiteboard na naglalaman ng listahan ng mga order na nakasulat sa code, kabilang ang mga hanay para sa mga bansang patutunguhan mula sa iba't ibang rehiyon sa labas ng Pilipinas. Naniniwala ang pulisya na ang bodega na ito ang pangunahing transit point bago ipadala ang mga organo sa pamamagitan ng dagat o himpapawid ng ilegal. Ang istruktura at kumpletong pasilidad sa loob ng gusaling ito ay nagpapahiwatig ng isang operasyon na matagal ng berjalan at kinasasangkutan ng maraming tao. Hindi kalayuan sa mga freezer, natagpuan din ang isang malaking karton na puno ng iba't ibang dokumento at mga litrato mula sa mga Z, na ang ilan ay sinadyang sirain. Kabilang sa mga dokumento ay may ilang pangalan na tumutugma sa datos ng mga nawawalang tao na iniulat sa nakalipas na 3 buwan sa rehiyon ng Mindanao. Ang pagkatuklas na ito ay yumanig sa damdamin ng mga pamilya ng mga biktima na umaasa pa ring makita ang kanilang mga kaanak na buhay at ligtas. Ang drama ng investigasyon ay lalong naging kapanapanabik nang matagumpay na makakuha ang pulisya ng ebidensya ng presensya ng isang taong pinaghihinalaang lokal na koordinator ng sindikato. Ito ay batay sa isang internal recording ng bodega na nagpapakita ng isang lalaking nakasuot ng face mask at medical jacket na aktibong nag-aayos ng paglipat ng mga bag ng organo sa maliliit na refrigerated container. Hindi pa malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang paunang pagsusuri ay nagpapakita ng mga katangiang katulad ng sa misteryosong umuupa sa bahay na ngayon ay pinaghahanap na at nasa listahan ng mga wanted. Dahil sa pagkakatuklas sa bodega, tinataya ng mga investigador na ang pagtatapon ng mga bahagi ng katawan ng biktima sa ilog ay ginawa bilang paraan upang maglaho ng ebidensya matapos makuha at masecure ng sindikato ang mahahalagang organo. Ang hinalang ito ay pinatibay ng katotohanan na ang mga natagpuang bahagi ng katawan ay wala ng mga vital organ na target ng black market. Ang sitwasyon sa labas ng lugar ng investigasyon ay lalong naging tensyonado. Pinalakas ang seguridad upang maiwasan ang pagtagas ng impormasyon o ang pagpasok ng mga hindi otorisadong tao sa lugar. Ilang matataas na opisyal ng pulisya ang dumating na nagpapahiwatig na ang kasong ito ay itinaas na sa pambansang antas ng pagtugon. Maging ang mga ahente ng intelligence ay isinama na upang subaybayan ang financial trail ng sindikato at ang posibleng pagkakasangkot ng ilang individual na may access sa mga internasyonal na network. Samantala, sa ilang ospital sa Agusan, pinalakas ang seguridad kasunod ng mga ulat na may nawawalang datos ng pasyente mula sa sistema ng administrasyon. Ito ay nagbunsod ng espekulasyon na ang recruitment ng mga biktima ay maaaring nagsimula mismo sa mga pasilidad na medikal. Ang mga medical staff na dati nang nagtrabaho sa mga ospital na may espesyal na access ay sinisiyasat na rin upang matiyak kung mayroong pagkakasangkot ng mga tagaloob. Sa social media, patuloy na nagbibigay ng pressure ang mga netizen na may panawagang agarang mahuli ang utak ng sindikatong ito. Gayunpaman, para sa pulisya, ang padalos-dalos na hakbang ay maaaring maging sanhi ng pagtakas ng salarin o ng mga mahahalagang tao sa network nito patungo sa ibang bansa. Ngayon, bumubuo ang mga otoridad ng isang coordinated na plano sa pag-aresto kasama ng operasyon ng intelligence upang sabay-sabay na mabuwag ang buong network. Dahil sa dumaraming ebidensya na nagtuturo sa isang profesional na executioner, lalong lumalawak ang saklaw ng investigasyon at hindi isinasantabi ang posibilidad na umabot ito sa mga lugar sa labas ng Mindanao. Mabilis na kumikilos ngayon ang pulisya upang habulin ang mga salarin na nagtatago pa rin habang hinihintay ang resulta ng pagkakakilanlan ng lahat ng organo at bahagi ng katawan na natagpuan. Pumasok sa isang mas kritikal na yugto ang investigasyon sa network ng krimen. Sa pag-unlad ng kaso matapos ang raid sa bodega ng mga organo, matagumpay na napasok ng cybercrime unit ng AFI ang bahagi ng naka-encrypt na sistema ng mensahe na natagpuan sa cellphone na pinaniniwala ang konektado sa salarin.
Ipinakita ng pagsusuri ang masinsinang komunikasyon sa isang grupo sa ibang bansa na kilala bilang supplier ng mga organo ng tao para sa internasyonal na black market. Ang mga transaksyon ay kinasasangkutan ng malalaking halaga at pagbabayad gamit ang mga cryptocurrency na mahirap i-trace. Itinuro din ng Digital Trail ang tatlong bagong lokasyon na ngayon ay sentro ng karagdagang investigasyon, isang pribadong klinika, isang bahay tuluyan malapit sa isang malaking terminal, at isang training facility na sinasabing ginamit dati para sa iligal na mga medikal na practice. Ang lahat ng lokasyong ito ay hinihinalang may kanya-kanyang papel sa kadena ng operasyon ng sindikato, mula sa pagpili ng mga biktima, prosesong medikal, hanggang sa pag-impact ng mga organo para sa distribusyon. Sa gitna ng raid na isinagawa mula pa madaling araw, nagsagawa ng malalim na pagsusuri ang forensic team sa isa sa mga silid ng bodega na dati mahigpit na nakasara. Sa silid na iyon, natagpuan ang isang espesyal na surgical chair, mga ilaw para sa operasyon, at mga kortinang soundproof. Ang sahig ay nilagyan ng material na madaling linisin, na nagpapahiwatig na ang proseso ng pagkuha ng organo ay posibleng ginawa mismo sa lugar na ito nang walang access sa isang opisyal na ospital. Natagpuan din ang mga dokumento na naglalaman ng mga tala ng pisikal na kondisyon ng mga biktima, kumpleto sa mga presyo na nakatalaga ayon sa uri ng organo. Lumabas ang karagdagang impormasyon mula sa isang key witness, isang courier na minsan ay inutusan na maghatid ng isang cooler box sa pantalan nang hindi alam ang laman nito. Inamin ng courier na hindi siya naghinala dahil mukhang opisyal ang mga dokumento ng kargamento at may selyo ng isang peking institusyon. Sinisiyasat na ngayon ng pulisya ang posibilidad ng sistematikong pamimeke ng mga permit sa distribusyon ng medikal na kagamitan upang mapadali ang pagpapadala palabas ng rehiyon. Samantala, nagsimula na ring magsagawa ng internal investigation ang mga lokal na ospital matapos misteryosong mawala ang ilang medical records ng mga pasyente. Mula sa paunang pagsisiyasat, may mga indikasyon na ang impormasyon ng mga pasyenteng na-refer sa labas ng probinsya ay hindi kailanman nakarating sa kanilang destinasyon. Hinala ng pulisya na mayroong isang taong nagtatarget ng mga biktima mula sa partikular na grupo, mga pasyenteng walang malapit na pamilya, mga dayo, o yaong mahirap masubaybayan ang estado sa buhay. Tumaas ang tensyon sa publiko nang ilabas ng pulisya ang artist sketch ng pangunahing suspect, na ang mukha ay pinahusay batay sa mga kuha ng key. Nagsimulang kumalat ang larawan sa iba't ibang media. Ang suspect ay napag-alamang madalas gumamit ng peking uniforme ng medical staff upang maiwasan ang hinala ng mga tao. Naniniwala ang pulisya na hindi lamang siya ang tagapagpatupad, kundi pati na rin ang koneksyon sa pagitan ng mga supplier at mamimili sa internasyonal na network. Ang pagtugis sa salarin ay lumawak na hanggang sa mga hangganan ng probinsya. Pinalakas ang mga checkpoint sa mga pangunahing kalsada. Ang AFC Regional Office ay nakipagtulungan sa mga pulisya sa ilang lugar upang bumuo ng isang singsing ng pagbabantay upang paliitin ang espasyo para sa suspect. Bagamat mabilis na kumikilos ang lahat ng otoridad, malaking alalahanin pa rin ang banta ng pagtakas ng salarin palabas ng bansa. Sa kabilang banda, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kaso sa pamamagitan ng media. Ilang residente na dati takot ay nagsimula ng aktibong tumulong sa investigasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mukha sa sketch na minsan nilang nakita sa kanilang lugar. Habang dumarami ang mga testimonya, lalong nagiging malinaw kung gaano kalawak at kalalim ang network ng krimen na tinutugis ngayon ng mga otoridad. Sa papalapit na paghuli sa pangunahing salarin, patuloy na tumitindi ang presyon ng oras. Ang network na ito ay maaari pa ring mag-operate at posibleng may mga biktima pang hindi nabubunyag. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang investigasyon at walang nakakaalam kung gaano kalayo na ang itinatag na network ng madilim na organisasyong ito sa Agusan at sa iba pang lugar. Ang malawakang pinagsanib-puwersang operasyon ay nagdala sa mga investigador sa mas malalim na ugat ng kriminal na network, higit pa sa kanilang paunang inaasahan. Matapos matukoy ang tatlong bagong lokasyon, sinimulan ng pulisya ang pagsisiyasat sa isang pribadong klinika na madalas mag-operate sa gabi. Ang klinika ay tila tahimik at walang gaanong pasyente, ngunit napansin na tumatanggap ito ng malalaking kargamento ng mga kagamitang medikal sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang mga channel ng distribusyon. Nang dumating ang mga operatiba para magsagawa ng raid, natuklasan nila ang isang nakatagong basement na mahigpit na nakakandado.
Nang mabuksan ang pinto, bumungad ang isang sopistikadong operating chair at mga kagamitan sa anesthesia na dapat ay nasa mga opisyal na pasilidad medikal lamang. Bukod dito, natagpuan din ang mga cooling fluid at mga tala ng medikal na pamamaraan na may mga partikular na code. Hinala ng pulisya na ang klinika ay ginamit bilang paunang lugar para sa screening ng mga biktima bago dalhin sa mas lihim na lokasyon ng operasyon, tulad ng bodega na nauna ng ni-raid. Ang sumunod na pagkatuklas ay hindi rin gaanong nakakagulat ng puntahan ng mga pulis ang isang bahay tuluyan malapit sa pangunahing terminal. Ang lugar ay mukhang pansamantalang tirahan para sa mga dayo mula sa ibang lugar. Gayunpaman, natuklasan sa pagsisiyasat ang ilang mga dokumento ng pagkakakilanlan ng mga biktima na dati nang iniulat na nawawala. Ang ilang mga kutson na maayos na nakasalansan at mga naiwang bag ay nagpapahiwatig na ang mga biktima ay posibleng dinala muna doon para obserbahan o habang naghihintay ng kanilang turno. Sinusuri na ngayon ang mga GIFI sa paligid ng lokasyon upang matukoy kung sino ang mga pumasok at lumabas sa nakalipas na ilang linggo. Samantala, sinisiyasat din ng pulisya ang iligal na medical training facility na nabanggit sa Digital Trail. Doon, natagpuan ang mga dokumento ng pag-aaral na naglalaman ng mga diagram ng anatomiya ng tao, mga teknik sa pagkuha ng organo na may kaunting panganib, at isang detalyadong listahan ng presyo ng mga organo. Ang katotohanan ito ay nagpatibay sa hinala na mayroong isang programa ng pagsasanay para sa mga bagong miyembro ng sindikato, na malamang na ni-recruit mula sa mga medical professional o mga estudyanteng sangkot sa iligal na gawain para sa malaking pera. Tumaas ang presyon sa pulisya matapos dumating sa lugar ng imbestigasyon ang ilang pamilya ng mga biktima, dala ang mga larawan ng kanilang nawawalang kaanak. Umaasa sila na may impormasyong maaaring magturo sa kinaroroonan ng kanilang mga mahal sa buhay. Bawat bagong development ay isang malaking sugal dahil lalong nagiging malinaw na ang kasong ito ay kumitil na ng maraming buhay na hindi pa nakikita ang bakas. Patuloy na nagbabantay at naghihintay ang mga mamamayan ng pinakabagong balita na maihalong pag-aalala at galit. Sa gitna ng masinsinang koordinasyon, matagumpay na nakuha ng intelligence ang datos na nagpapakita ng isang pattern ng pagpapadala ng mga organo sa ilang bansang destinasyon sa pamamagitan ng mga internasyonal na pantalan at iligal na mga ruta sa himpapawid. May ebidensya na ilang kargamento ang matagumpay na nakalusot sa pagsusuri ng customs gamit ang mga peking dokumentong medikal at suporta mula sa ilang individual na hindi pa nakikilala. Ang hinala sa pagkakasangkot ng isang underground financial network sa pagpupondo ng operasyon ay nagsimula na ring lumutang. Naniniwala rin ang mga otoridad na ang pangunahing suspect, ang misteryosong lalaki na nagkokontrol sa maraming operasyon sa lapangan, ay nasa agusan pa rin at muling nakisalamuha sa komunidad upang linlangin ang mga otoridad. Ilang saksi ang nakakita ng isang lalaking may katulad na pisikal na katangian na nakasuot ng hoodie jacket na pabalik-balik sa isang residential area, hindi kalayuan sa ilog kung saan natagpuan ang mga bahagi ng katawan. Ang impormasyong ito ay maingat na sinisiyasat upang hindi na muling maglaho ang salarin. Sa lapangan, kumikilos na ngayon ang pulisya sa dalawang direksyon ng sabay. Pinipigilan ang mga sentro ng operasyon ng sindikato at tinutugis ang mga pangunahing salarin. Bawat minuto ay mahalaga. May pangamba na ililipat ng network na ito ang kanilang operasyon sa ibang lugar o di kaya isisirain ang mga ebidensya kung maramdaman nilang sila ay nanganganib. Kaya't nagtatrabaho ang mga operatiba sa ilalim ng matinding presyon upang matiyak na walang makakalusot sa kanilang pagbabantay. Habang dumarami ang mga piraso ng puzzle na nagsisimulang mabuo, ang imbestigasyon ay patungo na ngayon sa isang mahalagang tanong para sa kapulisan: saan ang sentro ng komando ng network na ito? Ang sagot dito ang magiging susi sa pagwawakas ng buong kadena ng krimen na matagal nang kumikilos sa dilim. Pumasok sa kritikal na punto ang imbestigasyon ng simulang pagsamahin ng pulisya ang lahat ng ebidensya mula sa iba't ibang lokasyon, mula sa klinika, bahay tuluyan, bodega, hanggang sa cellphone na naging digital na susi sa network. Lahat ng datos ay tumuturo na ngayon sa isang leader na pinaniniwala ang utak ng operasyon ng organ trafficking sa rehiyon. Ang taong ito, na pansamantalang tinawag na Dr. Anino, Shadow Doctor, ay may propesyonal na karanasan sa larangan ng medisina at dati nang nagtrabaho sa ibang bansa bago biglang naglaho ng walang anumang balita.
Lalong naging malinaw ang profile ng salarin matapos matagumpay na makuha ng pulisya ang mga fingerprint na natagpuan sa cooler box sa bodega. Ipinakita ng resulta ng pagtutugma ang pagkakatugma sa datos ng isang dalubhasang siruhano na bigla ang nag-resign mula sa isang malaking ospital ilang taon na ang nakalilipas. Hinala ng pulisya na ang desisyong iyon ay may kaugnayan sa kanyang pagkakasangkot sa isang cross-border criminal network na matagal nang nag-ooperate ng hindi natutuklasan. Ang pinakabagong tuklas mula sa basement ng pribadong klinika ay nagbunyag din ng mga kuha mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa sulok ng operating room. Sa recording, makikita ang salarin na nakasuot ng maskara habang pinamumunuan ang proseso ng pagkuha ng organo na may napaka-organisadong mga tagubilin sa dalawang assistant na hindi pa nakikilala. Ang recording na iyon ay nagbigay ng larawan na ang sindikatong ito ay kumikilos na parang isang propesyonal na pasilidad medikal, ngunit ganap na underground at labag sa batas. Samantala, sinisiyasat ng mga investigador ang paraan ng pag-recruit ng mga biktima. Ipinapakita ng mga natagpo ang datos na ang mga biktima ay pinipili ng may partikular na katangian, mga individual na walang malapit na pamilya, mga dayo na walang kumpletong pagkakakilanlan, mga taong pansamantalang naninirahan, at yaong madaling burahin ang bakas. Ang pamamaraang ito ay nagpapahirap sa pag-ulat ng pagkawala ng isang tao, na nagbibigay ng espasyo para sa sindikato na magtrabaho ng walang gaanong panganib. Natuklasan din ng pulisya ang ebidensya na ilang biktima ay pinahina sa pamamagitan ng droga bago dalhin sa lokasyon ng operasyon na tinitiyak na mabilis at walang paglaban na makakapagtrabaho ang salarin. Lalong tumindi ang presyon mula sa publiko matapos i-broadcast ng isang pambansang istasyon ng telebisyon ang kumpletong kronolohiya ng pagkatuklas ng mga organo sa bodega. Ang komunidad ng Agusan ay lalong nabalisa, pakiramdam na ang krimen na ito ay masyadong nakapasok na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maging ang mga paaralan ay naglabas ng babala na huwag masyadong gabihin sa pag-uwi ang mga estudyante at laging nasa ilalim ng pangangalaga ng pamilya. Sa gitna ng alon ng pangamba na ito, matagumpay na na-detect ng intelligence ang isang emergency communication na pinaniniwala ang ipinadala ng Dr. Anino sa mas malawak na network. Ang mensahe ay naglalaman ng plano para sa pag-evacuate ng buong operasyon sa lalong madaling panahon. Ang indikasyon na tatakas na ang sindikato ay naging isang seryosong alarma para sa mga otoridad. Agad na inalerto ang lahat ng team, nakatuon sa isang layunin, hulihin ang pangunahing salarin bago mahuli ang lahat. Pagkatapos, isang liwanag ang lumitaw mula sa pagsusuri ng lokasyon ng mga digital na transaksyon at paggalaw ng ilang mga numero ng cellphone. Naghinala ang pulisya sa pagkakaroon ng isang central na headquarters na matagal nang hindi napapansin na matatagpuan sa isang abandonadong gusali na dati isang pasilidad pangkalusugan sa gilid ng isang bayan sa Agusan. Ang lugar na iyon ay sinasabing may isang underground tunnel na direktang kumokonekta sa isang logistics route na nagpapahintulot sa sindikato na ilipat ang mga organo ng hindi natutuklasan. Matapos ma-verify ang impormasyon, muling inihanda ang isang malaking operasyon. Ipinakalat ang lahat ng unit, pinalipad ang mga surveillance drone, at nagsimulang palibutan ng tahimik ng isang special armed team ang lugar ng gusali. Pinatay ang mga ilaw sa paligid ng lokasyon upang mapanatili ang lihim ng paggalaw. Mula sa malayo, makikita ang isang grupo ng mga tao na pumapasok at lumalabas na may dalang mga kahina-hinalang bagay na parabang naghahanda silang tumakas. Habang nasa kani-kanilang posisyon na ang mga puwersa, lahat ay nagpipigil ng hininga. Handa na ang pulisya na isagawa ang pinakamalaking raid mula nang mabunyag ang kasong ito. Alam nilang kung mabibigo ang operasyong ito, ang pagkakataong mabunyag ang buong network ay maaaring mawala magpakailanman. Ngunit bago pa man magsimula ang pag-atake, isang mahalagang mensahe ang natanggap ng command center. Ang pangunahing salarin ay na-detect na nasa loob ng gusali. Ang sitwasyon ay naging isang karera laban sa oras. Wala nang puwang para sa pagkakamali. Habang papalapit sa kasukdulan, lalong nararamdaman na anumang mangyayari sa susunod na mga sandali ay magtatakda ng katapusan ng malaking operasyong ito, o di kaya isimula ng isang mas malaking banta. Opisyal na nagsimula ang malaking operasyon sa abandonadong gusali sa gilid ng Agusan matapos matanggap ang utos mula sa command center. Ang isang special unit ng AFP na laban sa organisadong krimen ay tahimik na kumilos,
pinalibutan ang bawat sulok ng gusali upang tiyakin na walang puwang para sa sinuman na makatakas. Sa loob ng gusali, ang mga madidilim na ilaw at ang mahinang ugong ng mga cooling machine ay naririnig, isang senyales na aktibo pa rin ang operasyon ng sindikato. Habang dahan-dahang pumapasok ang team, natagpuan nila ang mga hanay ng mga operating table na may kumpletong kagamitang medikal. Ang amoy ng mga kemikal ay nanunuot sa hangin. Sa isa sa mga silid, nakita ang ilang bag ng organo na katatapos lang isil at inilagay sa mga cooler box. Sa tabi nito, ipinapakita ng mga dokumento ng pagpapadala na ang mga ito ay handa nang ipadala sa gabing iyon. Ang pagkatuklas na ito ay lalong nagpatunay na narating na ng pulisya ang pinakasentro ng operasyon ng sindikato. Naging tensyonado ang sitwasyon nang marinig ng isa sa mga miyembro ng special team ang tunog ng nagmamadaling mga hakbang sa itaas na palapag. Agad na umakyat ang team sa hagdanan sa isang mahigpit na pormasyon. Sa ikalawang palapag, natagpuan nila ang isang madilim na silid na tanging isang maliit na ilaw lamang ang nagbibigay liwanag. Sa loob, may isang biktima na nakahiga sa isang mahinang kondisyon, nakakonekta pa rin sa isang aparato na katulad ng isang anesthesia machine. Agad na inilabas ang biktima mula sa gusali ng medical team na naka-standby. Samantala, ang sumunod na bakas ay nagdala sa mga pulis sa isang central control room na puno ng mga GKV monitor at data storage server. Dito, malakas ang hinala na isinasagawa ang koordinasyon ng buong operasyon. Agad na sinigurado ng digital forensics team ang lahat ng kagamitan upang matukoy kung sino pa ang sangkot sa mas malawak na network. Sa isang monitor, nakita ang isang lalaking napakapamilyar ang mukha, ang pangunahing salarin, si Dr. Anino, na gumagalaw patungo sa likurang pinto ng gusali. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan ang team sa labas na harangan ang lahat ng mga daanan palabas. Ang kapaligiran ay naging isang matinding habulan sa dilim. Tanging ang tunog ng mabilis na mga hakbang sa gitna ng mga guho ng lumang gusali ang maririnig. Halos mahuli na ng pulisya ang salarin nang biglang magkaroon ng maliit na pagsabog sa kanang bahagi ng gusali. Ang makapal na usok ay kumalat na nagdulot ng panandaliang pagkakagulo sa mga operatiba. Hinala na sinadya ng salarin na pasabugin ang isa sa mga electrical panel upang lumikha ng diversion at magkaroon ng pagkakataong makatakas. Dahil sa pagsabog, napilitan ang bahagi ng team na tumuon sa pag-evacuate at pag-apula ng apoy upang hindi ito kumalat sa mga silid na may mga kemikal na madaling masunog. Gayunpaman, patuloy na hinabol ng isa pang grupo ang salarin na ngayon ay tumatakbo patungo sa labas ng gusali. Sa tulong ng drone, namataan ang posisyon ng salarin na papalayo patungo sa logistics route sa likod ng gusali. Sa gitna ng habulan, natagpuan ng mga operatiba ang isang minibus na umaandar na ang makina, na pinaghihinala ang inihanda para sa pagtakas ng salarin. Ngunit bago pa man makapasok ang salarin sa sasakyan, matagumpay na hinarangan ng isa sa mga miyembro ng puwersa ang daanan ng sasakyan gamit ang isang pansamantalang harang. Sinubukan ng salarin na humanap ng ibang daan habang mahigpit na hawak ang isang itim na backpack. Hinihinalang naglalaman ito ng mga kagamitan sa komunikasyon at mahahalagang dokumento na maaaring magbunyag ng mas matataas na tao sa likod niya. Umabot sa kasukdulan ang tensyon nang sa wakas ay makorner ang salarin sa isang lugar na may mataas na bakod sa likod ng gusali. Direktang itinutok ng mga spotlight ng pulisya ang kanyang mukha. Ngunit hindi mukhang natataranta si Dr. Anino. Sa halip, umiti siya ng bahagya na para bang mayroon pa siyang nakatagong plano. Bigla niyang inilabas ang isang maliit na remote mula sa kanyang bulsa at pinindot ang isa sa mga pindutan nito. Lumipas ang ilang segundo nang walang anumang reaksyon na lalong nagpatindi sa tensyon. Hindi matukoy ng mga operatiba kung ano ang kanyang pinagana. Ang mga miyembro ng puwersa ay nakatayo na ngayon ilang metro lamang mula sa salarin, handa nang arestuhin siya. Lahat ng pagmamanman sa komunikasyon ay pinutol upang maiwasan ang akses ng salarin sa mga external network. Bagamat mukhang kontrolado ang sitwasyon, walang nakakaalam kung mayroon pang backup team ang salarin na maaaring dumating anumang oras o kung mayroon pang mga patibong ang gusali na hindi pa natutuklasan. Sa itim na backpack sa kanyang mga kamay at sa kanyang kalkuladong kilos, si Dr. Anino ay nasa dulo na ng kanyang pagtakas o nasa simula ng isang bagong kabanata na mas mapanganib. Lahat ay nakasalalay sa mga susunod na sandali. At sa pagkakataong iyon,
ang buong puwersa ng investigasyon sa agusan ay nagpigil ng hininga. Ang mga sandali ng matinding tensyon ay nagpatuloy sa likod ng abandonadong gusali. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa figura na tinaguri ang Dr. Anino, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, napapalibutan ng mataas na bakod na alambre at isang bahagyang gumuho na pader na semento. Ang liwanag ng mga spotlight ay nagpapakita ng kanyang malamig at kalkuladong tingin. Lahat ng operatiba ay nagpipigil, pinapanatili ang distansya, ngunit handang sumugod anumang oras. Nagbigay ng malakas na babala ang mga opisyal na ibaba ng suspect ang hawak niyang remote at sumuko. Ngunit, sa halip ay itinaas pa ni Dr. Anino ang remote na para bang ipinapakita na siya pa rin ang may kontrol. Isang daliri ang tila handang pumindot muli anumang oras. Ang Explosive Ordnance Disposal, team ay kumikilos na patungo sa lokasyon, ngunit kailangan nila ng oras upang matiyak kung ang signal ng remote ay konektado sa isang pampasabog, isang data security lock, o isang sistema ng pagwasak ng ebidensya na maaaring magbura ng lahat ng bakas ng operasyon ng sindikato. Sa gitna ng tensyon, isang pulis ang dahan-dahang lumapit habang nakikipagnegosasyon. Ngunit, kahit anong maliit na kilos mula sa mga otoridad ay lalong nagpapagulo sa salarin. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itim na bag na para bang iyon ang susi sa tagumpay ng sindikato. Nangangamba ang mga operatiba na ang laman ng bag ay maaaring isang hard drive na naglalaman ng datos ng pandaigdigang network o sariwang organo na handa ng ipadala. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na naglalaman ito ng karagdagang pampasabog. Mula sa malayo, maririnig ang tunog ng isang helikopter na mababa ang lipad upang palakasin ang pagmamanman mula sa himpapawid. Ipinakita ng thermal camera sa drone ang pagkakaroon ng 2 pang tao na nagtatago sa loob ng gusali na hinihinalang mga miyembro ng sindikato na hindi pa nahuli. Ang impormasyong ito ay lalong nagpakomplika sa sitwasyon. Kailangang mahuli ng pulisya ang pangunahing salarin ang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa 2 miyembro na maaaring maglunsad ng ganting salakay o iligtas ang kanilang lider. Samantala, sa command center, kinumpirma ng mabilis na pagsusuri sa mga server na nakuha na si Dr. Anino ay hindi lamang isang field leader, kundi ang pangunahing arkitekto ng network ng organ trafficking sa rehiyon. Siya ang nag-aayos ng pagkuha ng mga biktima, namumuno sa ilegal na operasyong medikal, at tinitiyak na maayos ang daloy ng pagpapadala. Kung makakatakas siya, ang malaking network na konektado sa kanya ay maaaring muling mag-operate. Ang team na nagmamasid sa kanyang ekspresyon ay naghinuha na may kinakalkula ang salarin, oras, distansya ng mga otoridad, o marahil ang tugon mula sa kanyang mga kasamahan na nagtatago pa. Makikita ang pawis na tumutulo mula sa kanyang sentido, ngunit nananatiling kalmado ang kanyang tingin, na para bang nararamdaman niyang may pagkakataon pa siyang makatakas. Umabot sa kasukdulan ang tensyon nang hindi sinasadyang maapakan ng isang operatiba ang isang basag na salamin na nagdulot ng malakas na tunog. Dahil sa reflex, pinindot ng salarin ang isang pindutan sa remote. Lahat ng miyembro ng team ay humanda sa loob ng isang iglap. Ngunit sa halip na pagsabog, ang mga ilaw sa paligid ng gusali ay kumurap at namatay. Tanging kadiliman ang natira at ang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na sumasayaw sa manipis na hamog. Sa kadiliman, narinig ang tunog ng mabilis na pagkiskis. Tumalo ng salarin patungo sa gumuhong pader, sinusubukang umakyat sa mga guho gamit ang isang kinakalawang na tubo. Tumatakas ang salarin, sigaw ng isang miyembro. Isang warning shot ang pinakawalan sa hangin. Agad na sumunod ang mga humahabol na may dalang spesyal na ilaw. Agad na itinutok ng drone ang kamera nito at natagpuan ang salarin na tumatakbo patungo sa isang plantasyon sa likod ng complex. Ang makapal na mga puno ay nagbigay sa salarin ng kalamangan upang maglaho sa dilim. Hinabol siya ng mga pulis, lumusob sa mga palumpong at sanga. Ang mga sigaw ng utos ay umalinggaw-ngaw. Papunta siya sa kanluran. Huwag bigyan ng puwang. Ngunit ipinakita ni Dr. Anino na hindi siya isang ordinaryong kriminal. Sa kanyang pagtakas, ilang beses niyang ginamit ang maliliit na landas na halos hindi nakikita, na para bang kilalang-kilala na niya ang lugar. Bawat sulok ay tila bahagi ng isang plano ng pagtakas na inihanda na. Ang habulan ay lumabas na ngayon sa lugar ng gusali at pumasok sa isang lugar na kakaunti ang ilaw.
Sinubukan ng drone na kumuha ng mas malinaw na imahe, ngunit nagsimulang bumaba ang hamog at lumabo ang paningin. Walang dapat magkamali, walang pangalawang pagkakataon. Patuloy na tumakbo ang salarin papalayo. Hindi rin sumusuko ang mga otoridad. 2 hakbang pa, 1 hakbang pa. At sa sandaling iyon, ang pagtakas ni Dr. Anino ay pumasok sa isang bagong yugto na mas mapanganib. Ang pagtakas ni Dr. Anino ay umabot sa isang lugar na lalong madilim at mahirap maabot ng mga otoridad. Tumatakbo siya sa gitna ng isang tahimik na plantasyon ng goma, kung saan ang matataas na puno ay humaharang sa liwanag ng gabi. Ang lagaslas ng tubig mula sa isang maliit na sapa sa di kalayuan ang tanging palatandaan ng direksyon sa gitna ng makapal na kadiliman. Kahit nagipit sa oras at espasyo, mahigpit pa ring hawak ng salarin ang itim na bag na naglalaman ng pinakamadilim na mga lihim ng buong network, isang bag na hinuhulaang naglalaman ng pangunahing datos ng sindikato, pagkakakilanlan ng mga mamimili at maging ang mga pangalan ng mga biktima na hindi pa natatagpuan. Natanto ng mga otoridad na ang bag na iyon ay kasing halaga ng pag-aresto sa salarin mismo. Patuloy na mabilis na kumilos ang pulisya, bumubuo ng isang sweeping formation upang matiyak na hindi makakapagtago ng matagal ang salarin. Ipinadala ang Irisham unit na may mga asong panunton na nakakilala na sa amoy mula sa mga ebidensya sa naunang lokasyon. Sa likuran, ang drone na may thermal camera ay sumusubok na tumago sa hamog upang magbigay ng visual ng salarin sa ground team. Ngunit tila inasahan na ng salarin ang lahat ng senaryo ng pagkubkob. Bigla siyang tumalon sa isang natural na kanal na puno ng makakapal na damo at nawala sa paningin ng drone. Pansamantalang nawala sa thermal camera ang init ng kanyang katawan sa loob ng ilang segundo, sapat na panahon para mawalan ng momentum ang mga otoridad. Sa kabilang banda ng paghahanap, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Natuklasan ng isa sa mga operatiba ang isang nakatagong daanan sa ilalim ng lupa na ang pinto ay natatakpan ng mga tabla at tuyong dahon. Ang daanan ay mukhang makitid at madilim na hinihinalang isang tunel para sa pagtakas na inihanda na noon pa. Agad na minarkahan ng pulisya ang lokasyon at nagpadala ng 2 miyembro upang suriin ito gamit ang isang espesyal na maliit na kamera. Ipinakita ng kamera ang isang mahabang lagusan na pababa patungo sa ilog. Ang mga pader nito ay gawa sa mga natural na bato na tila matagal nang ginagamit bilang isang lihim na daanan. Sa kahabaan ng lagusan, may ilang maliliit na portable na ilaw na nakasindi pa, isang senyales na may dumaan dito kamakailan lamang. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo, tumakas ang salarin sa pamamagitan ng daanang iyon. Agad na pinalawak ng ibang team ang perimeter hanggang sa malapit sa ilog. Ang tahimik na alon ng tubig ay naging isang tunog na lalong nagpapatindi sa tensyon. Sa pampang ng ilog, natagpuan ng pulisya ang isang maliit na rubber boat na nakatali pa. Ang tubig sa paligid nito ay umaalon pa, isang malakas na ebidensya na kababago pa lamang itong gamitin. Upang hindi na mag-aksaya pa ng oras, 4 na operatiba ang agad na sumakay sa isa pang rubber boat na inihanda na at sinundan ang agos ng tubig. Ang mga spotlight ay itinutok sa bawat madilim na sulok ng ilog. Sa di kalayuan, isang mahinang tunog ng maliit na makina ang narinig. Hinihinalang iyon ang motorboat na nagdadala sa salarin papalayo. Habang nagaganap ang habulan sa tubig, bumalik ang ground team sa plantasyon upang siyasatin ang posibilidad na naroon pa ang mga kasabwat ng salarin. Ang paghahanap na ito ay nagbunga ng bagong tuklas. Isang radio communicator na nahulog sa gitna ng daanan ng pagtakas ay naglalabas pa rin ng signal. Mula sa maliit na speaker nito, maririnig ang isang banyagang boses sa isang hindi pa natutukoy na wika na para bang nag-aayos ng isang rescue point para sa salarin. Lalong naging kritikal ang sitwasyon. Hindi lamang ang salarin ang nakikipagkarera sa oras, kundi pati na rin ang pulisya laban sa posibilidad na mayroong eksternal na tulong ang sindikato na handang sumundo at maglabas sa salarin mula sa agusan. Sa pansamantalang command post, isang analyst ang naghinuha na ang salarin ay tila dinidirekta patungo sa isang maliit na pantalan na sarado sa publiko. Kung makakarating siya doon, malaki ang posibilidad na maglaho siya sa pamamagitan ng dagat, at lahat ng ebidensya sa itim na bag ay mawawala kasama niya. Pinalipad ng mas mababa ang helicopter, nagbibigay liwanag sa daanan ng ilog gamit ang malakas na spotlight. Ang mga operatiba sa bangka ay patuloy na pinapabilis ang takbo.
Sa dilim na tanging mga hindi matatag na ilaw lamang ang nagsisilbing gabay, nagsimula nilang matanaw ang anino ng pangalawang bangka na mabilis na gumagalaw papalayo patungo sa bukana ng ilog. Ngayon, lumalapit na ang distansya. Ang mga bula ng tubig ay tumatalsik ng mataas. Ang tunog ng makina ay sumisira sa katahimikan. Ang habulan na ito ay nasa bingit na ng huling pagtutuos. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ang salarin na may inilabas mula sa kanyang itim na bag at ikinabit ito sa isang maliit na panel malapit sa motor ng bangkang sinasakyan niya. Naglabas ng kumikislap na pulang ilaw ang aparato. Lahat ng operatiba ay natigilan. Isa ba itong pampasabog o isang data destroyer? Walang nangahas na mag-isip. Ang gabi sa ilog na iyon ay naging saksi ngayon sa huling laban sa pagitan ng mga otoridad at isa sa pinakamapanganib na network na nabunyag sa agusan. At ang madilim na anino sa likod ng malakas na agos ay nagtatago ng kasagutan. Magtatagumpay ba ang malaking operasyong ito sa pagbuwag ng buong network o mawawala ang lahat ng ebidensya kasama ng salarin sa kadiliman? Umabot sa kasukdulan ang habulan sa agos ng ilog agusan. Ang liwanag mula sa spotlight ng helicopter ay tumatama sa malakas na agos na kumikinang sa ibabaw ng tubig. Ang bangka ng pulisya ay papalapit na, ilang metro na lamang ang layo mula sa maliit na motorboat na sinasakyan ni Dr. Anino. Ang ugong ng mga makina ay malinaw na naririnig, kasabay ng malakas na tibok ng puso ng mga operatiba na handa ng kumilos. Ang salarin, na napagtantong na corner na siya, ay sinubukang i-activate ang maliit na aparatong kumikislap na pula na ikinabit niya sa panel ng makina. Hinihinalang ang aparato ay isang remote data destroyer o maging isang pampasabog. Isang maling galaw ay maaaring maglaho ng lahat ng mahahalagang ebidensya sa itim na bag sa isang iglap. Sumigaw ang mga operatiba ng huling utos na itigil ng salarin ang kanyang ginagawa at sumuko ng walang laban. Ngunit sa halip na sumuko, naghanda si Dr. Anino na tumalon sa tubig habang dala ang itim na bag. Sa mismong segundo na iyon, isa sa mga miyembro ng humahabol na team ang nagpakawala ng isang tiyak na putok patungo sa panel ng makina na naging sanhi upang kumislap at mamatay ang aparato. Biglang nawalan ng kontrol ang bangka ng salarin at biglang lumiko dahil sa sira ng makina. Sinamantala ng mga otoridad ang ginintuang pagkakataong iyon. Sa loob ng ilang segundo, matagumpay na nakalundag ang isang operatiba sa bangka ng salarin at pinabagsak ito sa sahig ng bangka. Nagkaroon ng maikling ngunit matinding paglalaban bago tuluyang napusasan ang salarin. Ang itim na bag ay nakuha ng buo at nasa kamay na ng mga otoridad. Samantala, ang mga natitirang miyembro ng sindikato na nagtatago sa abandonadong gusali ay matagumpay na nahuli matapos ang isang masusing pagsisiyasat. Pagkatapos ng pag-aresto, agad na bumalik ang bangka ng pulisya sa pampang para sa pag-evacuate ng salarin at ng mga ebidensya. Sa kahabaan ng ilog, nakahanda na ang mga puwersa ng seguridad na may mahigpit na pagbabantay. Ang itim na bag na naglalaman ng listahan ng network ng sindikato, mga medical record ng mga biktima, at datos ng mga iligal na transaksyon ng organo, ay agad na dinala sa Digital Forensics Laboratory para sa malalim na pagsusuri. Sa isang press conference sa madaling araw, ipinahayag ng AFP na opisyal na nabuwag ng malaking operasyong ito ang network ng organ trafficking na matagal ng lihim na nag-ooperate sa agusan at sa mga kalapit na lugar. Ang pagkakakilanlan ng mga biktima na nawawala pa ay inuuna na ngayong matukoy sa pamamagitan ng FFA matching at mga datos mula sa mga nakumpiskang dokumento. Nagpahayag ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa mabilis at organisadong pagkilos ng pinagsanib na puwersa. Nangako silang hihigpitan ang pagbabantay sa mga pasilidad medikal, aayusin ang sistema ng pagtatala ng mga pasyente, at palalakasin ang mga patron ng seguridad upang matiyak na hindi na mauulit ang katulad na insidente. Ang komunidad ng Agusan, bagamat nasa ilalim pa rin ng anino ng trauma, ay nagsimulang makaramdam ng ginhawa dahil ang sindikatong matagal nang naghasik ng takot sa kanilang lugar ay matagumpay nang nabuwag hanggang sa mga ugat nito. Sa pagkakahuli ng pangunahing salarin at sa pagkakatuklas ng mahahalagang ebidensya sa itim na bag, ang karagdagang investigasyon ay nasa kamay na ngayon ng mga investigador upang ibunyag ang internasyonal na network na matagal nang kumikilos sa likod ng mga eksena. Ngunit isang bagay ang natiyak, hindi na magiging pugad ng kasuklam-suklam na krimen ang Agusan del Sur. Ang malaking operasyong ito ay naging isang palatandaan na ang krimen, gaano man kaorganisado at planado,
ay hindi maaaring magtago magpakailanman. Ang pag-aresto sa pangunahing salarin at ang pagkakabuwag ng sindikato ng organ trafficking sa Agusan ay naging katapusan ng isang mahabang serye ng investigasyon na puno ng tensyon. Ang kasong ito ay nagsilbing isang mahalagang paalala sa panganib ng organisadong krimen na maaaring mangyari sa ating paligid nang hindi natin namamalayan. Ang kwento ni Dr. Anino at ng kanyang madilim na network ay mananatiling isang babala sa mga darating na henerasyon, isang patunay na ang kasakiman ng tao ay maaaring lumikha ng mga halimaw. Ngunit ang tapang at dedikasyon para sa katarungan ay palaging mananaig. Ang bukang liwayway sa Ilog Agusan